This video, pag-uusapan natin itong isang ads na lumabas sa aking newsfeed sa Facebook. So, ang ads nung pinindot ko ay nagre-direct kay finami.ph. Ito po yung itsura ng website nila. Yan, nakapangalan po yung logo ng Finami. And then, ito yung mukha. So, ito yung landing page ng kanilang website. So, nag-o-offer sila ng loan from 1,000 to 25,000. And then, 0% interest if you pay back on the first payment day. So, wala po siyang interest, walang patong. Pag binayaran niyo po full yung amount na hiniram ninyo sa due date. Medyo familiar sa atin ang strategy na ito, at kung hindi ako nagkakamali, itong website na to, kapag nag-apply po kayo dito, ay i-forward kayo, or may connection sila sa apat na tinatawag nating super loan shark na mga online lending app. Walang iba kundi si Digido, si OLP o Online Loans Pilipinas, si Manicat, at pati si Kimiko. Yan po sila ang unang nagpalabas ng 0% interest na loan kapag binayaran niyo po within due date. So, ang first loan sa kanila, ang term na binibigay po nila ay 7 days lang po. So again, 7 days lang po. Kung lumagpas kayo sa 7 days, automatic po, magkukompute sila ng interest per day. Oo. So, actually, this is not the first time na lumabas itong ads na to. At palagi ko itong pinipindot, at ini-encourage ko din kayo na kapag nakakita kayo ng ads sa Facebook, pindutin ninyo. Pero huwag kayong mag-apply. I-check nyo lang. Sa ganung paraan, gagastos po sila ng malaki sa ads nila, pero wala po silang kikitain dahil wala pong mag-a-apply. So parang doon na lang tayo babawi. At least kahit papaano makakabawi tayo, pero hindi kailangan na magbayad tayo ng interest dahil po umutang tayo. Dito na lang sa ads. Pindutin niyo po, mga followers namin, mga viewers natin dito sa usapang loan at online lending, para huminto yung huminto yung ads nila. Kasi hindi yan magpapatuloy yung ads nila kung wala po silang kikitain. Make sure na kayo mag-apply. Pwede kayong magpindot-pindot lang, pero huwag po kayong mag-apply. Para ang malaki kasi yung charge ni Facebook sa kanila kapag pinindot nyo yung ads. Pero pag-apply, huwag na. Baka ma-capture pa yung personal information ninyo at gagamitin din nila sa ibang paraan. So alam naman natin, yung binanggit ko pong apat na super loan shark ay data privacy violators po sila. So nangaharas po at namamahiya. Kaya please, huwag nyo pong sunggaban tong ads na to. Tapos may lumabas pa na ads dito sa website nila, si Mukha Mukha. Yan, si Mukha Mukha din. Basta dito sa website nila wala pong nakalagay kung rehistrado sila sa Securities and Exchange Commission, pero alam naman natin yung apat na binanggit ko po ay rehistrado sila sa Securities and Exchange Commission. Pero itong website ni Finami ay nag-a-advertise lang din po ito, or nag-post ng iba't ibang mga loan services. Kung mapapansin nyo, kadalasan na mga ads lumalabas sa Facebook, kung pindutin nyo po, ay
website lang. Tapos kung i-scroll mo or mag-research ka doon sa website nila, ang lalabas ay lahat mga lending company. Ang masaklap pa ay mga loan shark. Mayroon ako website pero hindi po ako nagpo-post to guide paano mag-loan. At puro advantage lang nandun. Mayroon akong website pero review ng iba't ibang mga online lending app. Review lang talaga. Kung ano yung totoong mga experiences ng iba't ibang mga readers natin at mga followers dito sa Usapang Loan at Online Lending. Yun din ang nilagay ko doon. Pero sa ngayon, hindi pa po ako nakapagsulat muli kasi nag-focus po ako dito sa YouTube kasi marami po sa inyo ang mas gusto ang manood kaysa magbasa. But hopefully, kapag hindi na po ako busy, ay babalik din po ako sa pagsusulat. Pero guys, yun nga, paalala sa inyo, napakasimple lang naman ang requirements nila dito. 4 easy steps to get a cash loan, apply for a loan, wait for approval, get money. Bakit 4 steps? Tapos 3 steps lang nilagay. Kulit, no? Ang kulit. Tapos using InstaPay, real time po ang disbursement nila. So kung na-approve kayo, agad-agad makuha nyo agad yung pera. Unlike before na ang dami pang pagdadaanan, pwede ka pang pipila doon sa mga bayad, padala center like Cebuana, Emily Villar, Palawan. Pero ngayon, dahil may InstaPay na tayo, real time, so pag pindot ng send, automatic po matatanggap niyo po yung niloan ninyong pera. Pero ang kaakibat doon, ang consequence doon ay malaking problema kapag kayo po ay hindi nakapagbayad. So, huwag kayong mag-apply sa mga ganito na limitado ang impormasyon tungkol po sa lending company. Kasi mostly, pag ganitong website, i-forward kayo or ma-redirect kayo doon sa 4 na binanggit ko. Kung hindi man doon sa 4 na binanggit ko, ipapadala nila kayo sa mga loan shark na online lending app. Kaya mag-ingat. Hindi porket SEC register din ay legit na. Kung sila ay loan shark at data privacy violators, huwag niyo pong utangan at huwag niyong sunggaban dahil hindi po opportunity ang hatid nila, kundi problema po sa inyo, sa buhay po ninyo. Guguluhin talaga nila kapag hindi po kayo makapagbayad. So, sana po mayroon kayong natutunan. Take a look. Warning, tingnan nyo po itong ads ni Finami.ph. Pag nakita nyo ito, pindutin nyo lang. Magbasa-basa lang kayo saglit, tapos i-close nyo na. Sigurado, malulugi sila sa advertisement nila. Malaki ang babayaran nila sa advertisement pero walang pumunta sa kanila. So thank you very much. Shoutout sa aking mga viewers. Sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe. Usapang Loan at Online Lending. Hanggang sa muli po. Maraming salamat. Paalam.